Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ang hangover. Hangover talaga. Meron kasi talaga mga amoy chiko pa ngayon. At yung mga, hindi lang sa hangover sa pag-inom ng alak, yung hangover pa sa pagkain. Kain. Kahapon, talagang dumog. Grabe. Talagang tiba-tiba, busog talaga yung ating mga kababayan. Pero ang pinapayo po ng DOH sa ating pong mga kababayan, mga namasko, hinay-hinay lang. Iwasan ng kalabisan. Iwasan ng Dapat ka. kalabisan. Ha? Huwag na natin patagalin. Sa kabilang linya po natin, ang isa po sa ating mga suki, si Health Secretary Dr. Ted Herbosa. Secretary Ted, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po at John Reyes Calata po. Dr. Ted. Good morning, Drew and John Rhys at sa mga taga-subaybay. Merry Christmas. Merry Christmas din Merry Christmas po, po. Secretary, at maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa amin dito sa Impilan. Batid po namin na as always, kapag ganito pong panahon ay talagang kayo po ay abalang-abala, umiikot-ikot po sa mga ospital dahil para ho ma-inspect kung ano na nga ho ang kanilang mga kanya-kanyang preparasyon ngayon pong holiday season. Secretary Ted, kumusta po ang inyo pong pag-iikot, ang inyo pong inspeksyon sa ilan pong mga ospital, lalo't na meron po tayong mga naitatala po na mga sakit, yung mga inatake, yung mga na-stroke, at syempre meron pang mga firecracker-related injuries. Correct. Unahin natin doon sa firecracker-related. Napansin namin yung datos namin, 50% less. 28 lang yung Bumaba. bumaba. So maganda yun. Mukhang nakikinig na yung ating mga kababayan na umiwas sa paputok. Pero yung ating road injuries, medyo marami pa rin. So mukhang naapektuhan din to ng ating mga kababayan na tuloy-tuloy na kagaya ng sinabi mo, magpa-party, magmamaneho. So meron pa rin kaming natatala. Binabantayan natin ang pagdami nito. Tapos yung ating mga kaso ng heart attack at stroke na ating sinusubaybayan dahil nga sa tinatawag na mga syndromes, nung kain ng kain, inom ng inom, puyat ng puyat. Yan ang kuminsan mabigat sa ating puso. So, nagkakaroon ng heart attack kaya't bata. Ito yung holiday heart syndrome, yung bata. Yes. Yung sinasabi niya, wala naman akong sakit. Pero gabi-gabi siya nagpa-party, gabi-gabi siya umiinom. Nagkakaroon ng arrhythmia. Ang scientific explanation yung Drew, nadi-dehydrate ka. Kasi pag umiinom ka, diuretic, naiihi ka rin. Hindi mo namamalayan, nadi-dehydrate ka na, yung electrolytes ng katawan mo nagbabago. Yung tibok ng puso nagbabago. So dito nagmumula yung mga problema. Kaya importante nag-hydrate tayo sa season na to. Opo. Secretary Ted, ngayon pa lang, masasabi na natin kahit paano bumaba, di ba? Dahil baka wala nang pambili yung mga yung mga tao ng paputok. Pero magandang magandang senyales yan kung talagang wala na silang Pero pambili. maisigit ko lang, since bumaba po yung bilang ng Paputok. mga fire-related injuries Yes. ngayon, tuloy-tuloy na po ba? Inaasahan po bang magtutuloy-tuloy na nabababa kahit hindi pa po nag-New Year o kahit lagpas na po ng New Year? Inaasahan po bang bababa pa rin yung kaso? Hindi, doon nga ako natatakot, John. Yun. Baka iniipon lang nila yung pera nila. Para Ayun. gagastusin nila sa 31 ng gabi. Oo, baka. Yun. Pero nakatulong din yung, napansin nyo, nag-implementa ng magandang polisiya ang PNP. Wala tayong mga nakikita nagbebenta sa sidewalk, di ba? Yung mga hindi legal na pagbenta. So I'm sure nabawasan yan kasi kung sasadyain mo pa, di ba? Sabi mo nga, magastos. Gastos, oo, totoo naman. Tapos pupunta ka sa authorized na tindahan. Dati, nasa bangketa lang, di ba? Mabibili mo na yung paputok. So pati mga bata nakakabili, di ba? So maganda rin yung inimplementa ng ating PNP. Opo. Kamusta naman po, Secretary Ted, yung kahandaan po ng mga government hospitals po natin? Ngayon po, tama, ilang araw na lang bago yung New Year's Revelry. Although ito ay taon-taon naman natin ginagawa, di ho ba, Secretary Ted? Kamusta po yung preparation? Kung di ako nagkakamali, nag-inspect kayo sa NKTI, pati sa, tama ba? Heart Center. Philippine Oo, Heart Center, Secretary Ted? Tama, no? Itong dalawang ospital na to, isa sa heart, isa sa kidney, pero nakahanda pa rin yung sa paputok nila, no? Tiningnan ko. Pero sinasabi nga nila, talagang dumadami yung mga heart attack at stroke pagdating sa season ng December. So, yun, nagpapaalala din sila lahat.
umikot ako doon at nakakausap ko yung mga doktor at nurse, mga duty rin sila kagabi at nitong Pasko, no? So, pasalamat tayo sa ating mga kawani sa kalusugan na tuloy-tuloy nagtatrabaho. Wala silang Christmas, pero nakahanda silang magserbisyo sa ating mga nangangailangan. Opo. Sapat naman ho ba yung atin pong mga kwarto, baka meron pang mga additional pa na mga kwarto na binuksan, Sected? Hindi nga. Nag-uwian nga yung mga, pati yung emergency room ng pampublikong ospital, medyo lumuwag. Pinakitaan pa nga ako ng Ayun. picture ng mga head. Siyempre, nagpasko muna. Aha. Naghihintay ng Break admission. muna. At saka walang elective operation. So, mababa talaga ang admitted na kaso. So, because walang elective yung ini-schedule. Kasi, siyempre, emergency lang ang ginagawa so far. So, Good, very good, Sected. How about naman po, Sected, kanina binabanggit mo nga yung mga kaso nga ng stroke na yan, yung mga, may mga namatay ba? May naitala ho ba tayo na fatalities ngayon pong holiday season? meron pero hindi ko pa masabi sa'yo kung ilan. Kukolektahin pa namin sa mga sentinel site yung nagkukolekta. Araw-araw may namamatay sa heart attack at stroke sa aming mga pampublikong ospital. So ang tinitingnan namin yan, kinukumpara namin kung mas marami kaysa sa last year. Yun yung epidemiologic na analysis. Pero mabibigay ko yung report na yan pag daw ko. Hinayaan ko muna magpasko yung aking mga epidemiology bureau. Sected, linawin ko lang po, maaari pa rin po ba talagang makaranas ng mga, anong tawag doon, Anong sakit? non-communicable diseases kahit na Non-communicable diseases. wala silang nararamdaman o sintomas na nararamdaman? Parang biglaan lang po ba nga atake yun, Doc? Correct. Yun yung na-describe in the 1970s. Ang tawag doon, holiday heart syndrome. Karaniwan, nangyayari to sa batang lalaki na walang sakit sa puso. Pero yung sumobra yung inom ng inom gabi-gabi, nagpuyat gabi-gabi, eventually nagkakaroon ng toll sa puso at nagsasuffer either arrhythmia, pagkatapos magiging atake sa puso, or arrhythmia, yung maling tibok ng puso at stroke. So yun yung mga binabantayan natin. Kahit hindi ka at risk, yung mga may sakit na sa puso, siyempre may iniinom na gamot yan, nag-iingat na yan. Ito yung bata, 29, 30 years old, 35 years old, na nasosobrahan. Alright. Bukod po doon, Sected, of course, depression. Yung mga nakararanas po na maaari pong humantong sa pagpapakamatay tuwing holiday season. Siyempre, alam mo naman, Sected, kapag ganitong holiday, kanya-kanyang reunion. Di ba? Kanya-kanyang party. Di ba? Kanya-kanyang bit-bit ng bangko. Di ba? Tama. Kamusta ho? Meron ho ba tayong mga na itatala po na mga ganun pong mga cases? At kung meron man, how many, or do we have figures? Meron tayo niya, no? At saka hindi namin tinatala. Yun ang hirap sa mental health. Kasi nga, iba-iba ang degree niya. No? Merong mild lang, may kakausapin lang na kaibigan, okay na. Meron naman, tumatawag sa aming helpline. May helpline pala kami. Para sa opo, mga sige po. nakikinig. 1553. Ito yung helpline ng National Center for Mental Health. At diyan ko kukunin yung tala. Siguro pagkatapos natin mag-usap, pagtatanong ako sa kanila kung nag-increase yung mga tumatawag kasi inanunsyo ko yung numero na yan. Baka yun ang ating parang reference kung dumami nga yung may nararamdaman ng depression, anxiety, suicidal thoughts. Yan ang tumatawag dyan. So pag dumami yung number niyan, meron tayong gauge ng ano. Hindi kagaya nung paputok kasi atake sa puso. Pagdating sa ER, natatala namin yan. Oo, madaling makita kasi yan, Dr. Oo, di ba? yung mental health, tago. Kung minsan kaibigan mo, kamag-anak mo, meron nagsasuffer na pala sa mental health issues, hindi makapagsabi. So very important yung mga tawag sa aming numbers at saka website. Titingnan namin yan. Usually, dyan sila nagre-reach out. So dun sa mga nagsasuffer, huwag kayong mag-atubili, tumawag lang or kumausap ng kaibigan, kamag-anak, at wala kasi mapuntahang mental health pag Pasko, di ba? Sarado ang mga clinic. Pero yung helpline natin, open po yan.
Pero ako, curious lang ako, Sected, marami ba tayong mga sapat ba yung bilang ng ating mga espesyalista pagdating po sa mental health? Malaking kulang dyan, ano, Drew. Very big deficiency. Kaya nga, ang approach namin, community-based mental health. Nagpapatulong tayo sa ibang extenders, yung mga family and community medicine, yung mga primary care physicians. Tunuturuan din yan ng psychological first aid. Ganun din yung mga ibang personnel. Kasi hindi naman lahat kailangan ng espesyalista. Mm. Yung iba naman, normal naman magkaroon ng depression at anxiety. Ang problema, pag ito ay nananatili ng matagal na panahon Mm. at lumalala. So, yan yung mga kailangan ng profession. Pero tama ka, Drew. Kulang na kulang tayo ng mga psychiatrists and Yan. clinical psychologists. Oo. Napansin ko lang kasi yan, Sected, with your indulgence, Reese, during my stint sa Philippine Red Cross, kapag pinapadala kami dun sa mga, halimbawa, mga binagyo, mga nilindol sa bakbakan, PSP, no? Tama, no? Sected, no? Yung psychosocial. Psychosocial, Oo. Ilan lang yung kasama namin doon. Kumbaga talagang usually isa, dalawa lang sa dami ng mga konti ho talaga, di ho ba, Sected? Kumbaga kailangan natin talaga madagdagan, ma-boost yung numbers ng ating mga mental health expert professionals, lalo na, Sected. Alam naman natin ang Pilipinas ay taon-taon talagang hindi mawawala yung mga kalamidad na yan, Sected. That's correct. No? Yung disaster prone, Drew, yung Yes, of course. sa Red Cross, yan, nawalan ng bahay, namatayan ng Actually, kamag-anak. yes, opo. Tapos Pasko pa. Yan talagang kailangan natin tutukan. I'm sure meron pa tayong mga nasa evacuation centers na nadali nung bagyong Tinyo, nung earthquake, yung mga Uwan, opo. Oo. nasa evacuation pa yan at mga temporary housing. So, malungkot ang Pasko nila, sigurado ako. Opo. Opo. Sected, other issues. Pwede ba ninyong, can you give us details or sa other issues po na inyo pong kinakaharap ng DOH sa ngayon? Well, yan, marami pa rin tayong mga kababayan na siyempre yung ibang problema ng kalusugan, ano? Ang issue natin talagang ang pinag-uusapan yung budget, di ba? Actually, yan. Yun yung budget. So hinihintay ko yun, ano, pipirmahan daw ng ano. May mungkahi kami na mapalawak ko sa local government unit hospitals yung zero balance. Kasi di ba inutos ni Presidente Yes, of course. Opo. Zero balance at lampas 1.1 million patients na ang nasilbi natin. Nagpatingin sa DOH hospitals at nagpa-accommodate sa ward, no? Pag sa ward sila, wala silang babayaran, zero balance talaga. Ang problema, siyempre, nagrereklamo yung mga malalayo sa DOH hospital. So, nag-iisip kami ng pamaraan at nagbigay kami ng mungkahi. Isinama naman, ano? Nakita ko, sinama naman dun sa mga discussion sa bicameral. Pero hinihintay ko yung final na kung paano yung forma nung tinatawag kong ZBB support fund to LGU hospitals. So para matulungan sila, hindi lang PhilHealth, at kundi may tulong pa from the national agency. So yan, yung hinihintay ko. No? I think sa January yata mapipirmahan ni President, the first day of work sa January, Oo mapipirmahan. nga, 1 week tayong reenacted budget, pero yaman din lamang, galing na sa iyo, Sected, yung budget ng DOH, yung pinag-uusapan nila, itong MAIFIF. Actually, marami po ang, kumbaga, hanggang ngayon, talagang mainit pa rin po itong issue po sa MAIFIF. Though ito ay may two sides, may talagang may pabor, may kumukontra. Kahit yung mga kongresista, Yes. hati sila doon sa issue na yun. Nilakihan pa ang pondo Pondo. sa MAIFIP, 61 Sected. billion yata. Ang hiningi namin parang 24 billion sa net sa expenditure. At ngayon, kinuha kasi nanggaling yata yun dun sa flood control. Flood control projects na Ito nilipat, nirealign. Nirealign sa education, health, at agriculture. Ako ang pinakamalaki nakuha, health. Health nakuha, 90 billion yata ang naibigay. At ayun nga, nataasan yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Magandang topic ito eh.
ito kasi, na-develop itong MAIPIP dahil yung PhilHealth, di ba mababa, Drew, pag ikaw na Yeah. hospital. Mm. Yung binabigay na reimbursement ng PhilHealth, kulang talaga. So naisip ng mga mambabatas na dagdagan ng pondo. Ayan ang tinawag na una, MAIP lang, Medical Assistance for Indigent Patients. Pantulong yan dun sa aming no balance billing. Yun yung unang forma ng ating programa. Kailangan hirap ka, prove mo, indigent ka, punta ka sa social worker, kailangan mahirap, walang trabaho, walang bahay, walang at tsaka ka bibigyan ng assistance. Pinalawak nila yan, ginawang medical assistance for indigent and financially incapacitated. So pati yung mga middle class, may trabaho, pero napakalaki ng hospital bill, pwede tulungan. Ngayon, malaking bagay ito kasi nababayaran back yung public hospital, both public and private, nababayaran back sa ginastos nila sa isang pasyenteng hindi makabayad. So madaming may gusto nito. In fact, hindi ito masyadong tinutulig sa, hindi kagaya ng ibang mga ayuda program, kasi nga cash na binibigay yun. Ito, ibinabayad sa ospital. So para makatap ka nitong MAIP, kailangan magkasakit ka at ma-ospital ka. So hindi siya pwede basta kung kanino lang ibibigay, di ba? So medyo may konting protection. So hindi naman siya pork. May pros and cons talaga eh. Oo, kailangan magkasakit ka at mag-confine ka. Pero, opo, Sected, though may backlash po dito sa MAIFIP, may mga sinasabi na yan di umano ay isang uri po ng pork barrel. Ano pong take nyo dito sa mga ganito pong mga backlash, mga reaksyon, negatibo pong reaksyon ng ilang pong mga kritiko, ng mga mababatas? Well, nagiging pork-like lang siya kung mangangailangan pa ng approval ng mambabatas. Di ba? Yung pupuntahan pa yung sa opisina ng congressman, sa opisina ng senator. Ang problema naman kasi, Drew, lahat ng tao, pag nangangailangan ng tulong, pumupunta sa kanilang elected official. Actually. Di ba? Hindi naman sa doktor. Kasi doktor para magpagamot. Pero pagdating ng gastusin na, ang pupuntahan niyan si mayor, si governor, si congressman. Kasi yun talaga tumutulong. For many years, tumutulong itong mga taong ito. So, hindi ko naman masabing pork-like dahil ganun. Kasi, ang dapat mabago, siguro pag nagkasakit tayo, huwag tayong pumunta sa politiko. Punta tayo sa ospital. Kaya nga ginawa Diretso namin dapat. yung zero balance. Kaya naisip ni President BBM yung zero balance para hindi na magdesisyon. Ang problema, 83 lang ang ospital ng Department of Health sa buong Pilipinas. Mas marami yung LGU run, yung Local Government Unit run. So naisipan namin na convert some of the MAIP na dinagdag, pambayad at pantulong sa ating mga local government units. Sir Ted, may mga ilang mambabatas nga po na parang gusto nga po ilipat na lang sa mga hospitals, if I'm not mistaken, sa mga zero balance billing, nag-offer ng zero balance billing ng mga hospitals. O kaya po sa PhilHealth. In case po na masunod yun o yun po yung ipatupad nila, favor pa rin po ba kayo? Welcome pa rin po ba sa inyo yun? Yes, in fact, yan nung nagbabaycam, nag-message din sa akin si Senator Win at pinapili ako sa 3 proposal. At pinili ko yung proposal na yan, yung ibibigay yung direkta sa na lang. LGU, LGU hospital para makapag-zero balance. Kasi yung sa iba, may porsyento-porsyento certain percentage, ganito, ganun gagamitin. So, ang pinili kong forma yon. Ewan ko kung anong magiging desisyon nila kasi sila naman nag-uusap dyan. At kung ano isasumitin nila sa ating presidente. Alright, naku, Sected, abangan ho natin yung pagpasa ng 2026 national budget. Hopefully ay maplansya lahat po ng mga issues diyan sa, of course, budget po ng DOH. Well said po, Secretary Herbosa. Baka meron pa ho kayo mga karagdagang pampayo. Paalala po sa atin pong mga kababayan sa publiko, yung mga magdiriwang pa at mga bibili, bibili ng paputok. Okay. Hindi, ako, uunahin ko yung mga nag-Sharon. Yan, Sharon. Uwi ng mga tera. Mag-ingat kayo kasi kung minsan sira na yan Huwag nyo basta-basta kakapapakain sa pamilya nyo, baka sa ospital din ang tuloy nyo, kasi madaling masira. Initin nyo yan. Mga pangat. Pangat-pangat. Hindi, iba kahit may amoy at ininit mo baka, lalo na yung mga pansit,
yung may mga luto na madaling mapanish talaga. So, ano yun, mag-ingat tayo diyan. Tapos pangalawa, panahon na para mag-exercise. Kasi kumain kayo ng kumain. Mag-exercise, mag-walking kayo dyan or maglinis Okay na kayo yung ng brisk bahay. walking. Ayan, para ano. Tapos medyo pahinga muna, hydrate at pahinga, rest muna. Although working day ngayon, ano? Yes, opo. Alright, Sec Ted, marami pong salamat sa inyo pong oras. Uli-uli, magandang umaga po, maligayang Pasko po sa inyo. At syempre, hindi ko na rin, kumbaga, hindi ko na papalampasin ito. Talagang binibigay namin to sa mga guests namin. Sec Ted, marami pong salamat. Ninong Ted Herbosa. Happy New Year Maraming po! salamat. Happy New Year din po at advance Happy New Year po. Maraming salamat. Good morning po. Ingat po Good kayo. morning. Good morning. Salamat po. God bless suki po natin, si Ninong Secretary, Doktor ni Kuya Mordar yan. Oh, Doktor, saan? Doktor niyan. Saan? Ayaw mo sabihin? Sama doktor? Secret daw. Secret. Ikaw talaga, ha? Ayan, mag-ingat po kayo. Payo po ni Secretary Ted Herbosa. Muli po, ang kalihim ng kalusugan, Ted Herbosa.